away every single day. Hello guys, hello. Hello, musta? No? Try ko mag-live ngayong maulang Sabado. Sabado ng umaga ngayon dito, no? Time check 8:02 AM Houston, Texas time. Central time yan dito sa US. Sa Pilipinas 9:02 PM ng Sabado. Okay, so kaya kagabi pinag-iisipan ko kaya magla-live talaga dapat ako doon sa YouTube channel ko eh. Kasi sabi ko, nihintay ko si Charles ng Philippine Ricochet Line, hindi siya nag-reply. Kaya sabi ko dito na lang ako mag-live. Okay? Pause ko muna tong sinesave kong isa. Sabi ko dito na lang mag-live. May pagkwentuhan lang ako, no particular topic in mind. The heck? Dali. Sasagot lang ako dito. Ay, nako. Tignan ko kung ano, makakapag-live ako dito. Ay, nako. Yan, hindi nagre-reply si Charles. Hindi available. Tsaka matagal na rin pala ako hindi nagla-live dito. Tagal na rin pala. Tagal na panahon na rin pala akong hindi nagla-live. May balita lang. So, ganun pa rin. Pagka chinutunin mo yung mga kaganapan sa Pilipinas, mga videos pa rin about sa baha. And, isa nakakuha sa attention ko, ano daw yung natutunan natin diyan sa nakaraang bagyo, no? Diyan sa Pinoy Prepper group. Sabi ng isa, move out of NCR. Tama, nagsisiksikan mga tao sa NCR. Okay? By the way, titignan ko pala kung visible ako. To si FB, sina-shadow ban ako eh. Nakakainis eh. Tingnan ko, wala pa akong, yun. Okay, Robert Cruz, inverter generator. Okay, dalawa na yung inverter generator ko, yung WEN 2250, WEN, WEN 2250. So, 2,250 watts, running watts yon, 1800 watts pala yung running watts, 2250 watts, starting watts. Magkano syempre, depende dyan sa kung nasaan ka. Pero nandito ngayon sa US, $320 to $350 yan dito eh. Tapos, yung isa, yung Firman, yung mas malaki, 4,000 watts starting, 3,200 watts running. Refurbish yun eh. Refurbish or used. Bili ko lang doon, $400. Pero nagtaas na sila ng presyo, $450. And then ngayon nga, bago ako nag-online, meron ako titignan generator. Mas maliit siya eh. 1,500 watts na generator. Kaso tinatanong ko sarili ko, kailangan ko ba ng isa pang generator? Sasayang na naman ako ng pera eh. Teodoro Valencia, watching you from Pasig. Thank you. No? Kanina check ko, sabi ko wala pang nanonood. Sabi ko baka mamaya naka-shadow ban na naman ako eh. Alam niyo yung shadow ban na akala mo naka-live ka pero wala palang nakakita sa'yo. Anyway, thank you. Buti may nag-comment. No, balik tayo dun sa usapan. Alam ko ongoing pa rin yung baha, ongoing pa rin yung ulan. Dito sa US, maulan din eh. Ano yung mga natutunan? Ang kinoment ko doon, umalis na kayo ng Marikina, please lang. No, kasi alam niyo naman eh, flood area yan eh. Maylin Versosa, flood area yan eh. Bakit meron pa nga tinayong, nagulit nga kami, no? May nataming footage, may SM sa harap ng Marikina River. Grabe, sabi, nagtayo pa dyan. So, ibig sabihin, nakadagdag yan sa baha. Kasi, the more structures na ilalagay nyo sa tabi ng river, nakakadagdag yan sa baha. Hindi yan nakakatulong. Dapat puno ang nilagay dyan sa tabi ng river, no? Okay?
So as much as you can, no, magpagplanuhan nyo na, umalis na kayo dyan sa Marikina or sa tabi ng mga tubig, sa tabi ng creek. Wag kayong titira dyan. Kaya alam nyo, pagpili ng bahay, pagpili ng bahay, no, titignan nyo kung flood prone yung area. I mean, ilang beses na bang binabaha yung Marikina? And then may nag-comment sa akin last time, no, sir, kasi hindi naman kami, wala kaming pera para lumipat. Okay, so titira ka dyan, so sa isang iglap, wala, ubos ang pinaghirapan mo. Ganun mangyayari. So, it doesn't make any sense. Build project. Yan, no? Actually, sasabihin to ng mga nakapag-abroad eh. Walang city planning ang Pilipinas. Basta build lang ng build. Basta binayaran niya ang lugar na yan. Tatayuan niya yan hanggang ilang floors. Build lang ng build. Hindi nagtitira ng open space para sa puno. Kasi puno talaga, humihigop ng tubig yan eh. Kung puro semento yan, hindi yan ma-absorb. No? Tapos tatayuan ng SM. No, lalo na yon. Ibig sabihin, ina-attract na yun eh. Pakit ng mga corrupt, Robin Panis, ganun nga eh. Build lang ng build, no? Kaya doon yung guys ma-appreciate yung yung first world countries. Ito, observation to para matuto din yung mga kababayan natin, no? Sabi ko, ang na-appreciate ko talaga dito sa US, no? Yung mga properties dito, hindi sinasagad hanggang gutter. Meron kaming front lawn na mga damo yan. Tapos may puno. Kada bahay dito sa neighborhood namin may puno. Pag bumili ka ng bahay, may kasama ng puno yun. Okay? Tapos ganun din, sa mga establishments naman, hindi nila sinasagad hanggang gutter. Meron pang tira. So, ibig sabihin, kasi pag sagad mo hanggang gutter yung building, wala nang space para puntahan yung tubig. No? Para ma-absorb. Diba? Wala, puro semento na lahat eh. Semento na lahat eh. Anyway, baka yan nga din. Kaya nga sabi ko sa inyo sa Pilipinas, akala nyo hindi kayo apektado ng ng mga western countries. Okay? Baka ganyan din ang gusto nila, no? Alam naman natin, palagi natin sinasabi yung NWO, WEF, gusto nila maging dependent kayo. No? Para aasa lang talaga sa ayuda, aasa lang sa. Meron pa ako nakita sa Pinoy Prepper Group nagpapa-rescue daw. Rescue, kahit daw magbayad sila. May ganon? I mean, you are your first responder. Ikaw ang first responder, At ito, lesson learned to. Huwag kayong aasa sa gobyerno. Pati yung rescue nyo, huwag nyong iaasa. Meaning, mag-prepare kayo during summer na napakainit. No? Huwag kayo, pag nag-prepare kayo, andyan na yung baha, wala na, it's too late. Pag umaasa kayo sa gobyerno, gustong-gusto ng gobyerno yan. Kasi alam nila, sila iboboto nyo palagi. No? Umaasa yung mga tao. Isa pang observations ko, din nagmo-monitor ako ng mga developments sa YouTube, no? Mga videos, puro baha. Ang daming tao sa kalsada. Kahit baha na, no? And then, i-interviewin sila, sabi, bakit kayo, nasa labas pa rin? Ba't pumapasok pa rin? Kasi, bawal umabsent. Grabe, no? Bawal, may dilubyo na, bawal pa rin umabsent. Kasi daw, pag hindi pumasok, walang kakainin. Totoo naman, no? Naranasan ko yan, tumira din ako sa Pilipinas, Diba? Na, ayaw mong mag-absent kasi bawas yung sa kikitain mo, tawag dito, yung expenses mo for the month, fix na yan Kunyari, bayad mo sa bahay, ilaw, tubig, kuryente, fix na yan. Kunyari, babayaran mo 15,000 a month. Kung ang sweldo mo 15,000, a-absent ka, mababawasan yan. Pero guys, tignan nyo, kung consider nyo pa rin yung safety nyo. Dami naglalakad sa baha, delikado yung yung makuryente ka, di ba? Yung isang video, may isang lalaki, lumulutang na dahil nakuryente sa baha, no? So isa yan doon sa may kaya, may nakita kong response, natutunan dito sa baha, kailangan ng waders. Oo nga, pag may baha, dapat waders. Ano ibig sabihin yun? Overall yun, mula paa hanggang dito sa dibdib. Waterproof yun, hindi ka papasukin ng tubig. At least kung maglalakad ka sa baha, naka-wader ka.
para hindi ka pasukin ng tubig. And yung yung ihi ng daga, delikado, leptospirosis, no? Kita nyo yung mga videos, ang daming tao sa kalye, bahang-baha na sa Manila. No? Unang-una, eto yan may isa pang video nakita ko yung pinapanood kong mga Pinoy sa Canada, si Beck and Kai. Talagang napaka-shipol nung mag-asawa na yon. Hindi pa rin sila nakakalata. Yung latest nilang video ngayon, nakalagay baha sa Pilipinas, tapos sunog naman daw sa Canada, climate change. Sinasabi nila climate change, no? Alam mo talaga yung mga sheeples, kahit explain mo sa kanila, hindi nila maintindihan eh. Di ba? Unang-una, sabihin ko sa inyo, scam ang climate change. Actually, global warming yan nung una eh. Sabi global warming, and then later on napatunayan ng mga scientists na hindi pala umiinit ang mundo, lumalamig actually. No? 'Di ba sabi nga nung Inconvenient Truth ni Al Gore, in 10 years matutunaw na mga yelo sa polar ice caps. Magbabaha na underwater. Ano nangyari? Parehas pa rin ang sea level. Sabihin niya sa akin, bakit sir sa Valenzuela, sa Bulacan, grabe ng baha. Yan, sa Metro Manila, grabe ang baha. Kasi nga, yan, sa yung mga kinoment nyo, build. Build lang ng build ng mga building, ng mga bahay, hanggang 4th floor. Pero walang tinitira para sa sa mga puno. Tapos nagsisiksikan ng mga Pinoy sa Metro Manila, sa NCR. Sa cities, nagsisiksikan. Ano ibig sabihin? Per square meters, ilan ang nakatira dyan? Diba? Lahat pumupunta na Manila. Pero, yung drainage system, gusto ko marinig eh. May nakita ko isang video, sabi, hindi raw kasi in-improve ang drainage system ng Manila, which is true. Okay? A few months ago, nag-drive kami papuntang Houston. Sabi, ang traffic. Yung pala, inaayos yung kalsada. Nagpalit kasi ng mayor sa Houston. Nasa west side kami. Sa labas kami actually ng Houston. Sa Cypress, Texas ako eh. Yung pala, pinapalitan nila yung mga drainage ng mas malalaki. As in, pwede ka na maglakad sa loob ng drainage. Yung parang sa New York. Okay. So, I think sabi ko, it's a good thing. Okay na, kahit na matraffic tayo. At least, pag bumaha, madidrain agad yung Totoo naman. Which is, kaya ngayon, wala kaming baha. Ulan na. 1 week na dito umuulan. Hindi kami nagbabaha. So, ganun sana sa Pilipinas, no? Ang problema, hindi nila ini-improve yung alam ko yung drainage dyan eh. Kasi, bata pa ako nung hinukay yung drainage dyan sa bahay namin sa Quezon City, sa Banawi kami. As in, yung daanan ng tubig, siguro, ganito lang kalaki, oh. Kaya mong yakapin. Semento siya na tubular. Hindi na dapat ganun. Dapat yung mas malalaking drainage na, yung kayang maglakad sa loob. Bakit? Kasi sobrang dami na ng tao sa Manila eh. Kami nga, yung mga kapatid ko, nandyan pa rin sa Pilipinas. Yung nanay ko, nandyan pa rin sa, Quezon City. So sabi ko, growing up, ganyan pa rin naman. Baha naman talaga sa amin. Binabaha dyan sa, kami, Tatalon eh. Barangay Tatalon kami. Yan, sa bandang Araneta, part pa yan ng Barangay Tatalon. Ganon din eh, baha din dati. Sabihin nyo siguro, hindi, mas madami ng mas madami ang binuhos daw na ulan ngayon eh. Well, mas madami na rin naman yung tao dyan eh. Marami nagkukonsume ng tubig, mas maraming nagkukonsume ng resources. So, ibig sabihin, yung kinonsume mong water, babalik din yan. Ano ibig sabihin? Iihi mo yan, yung pinaligo mo, di ba, mag-evaporate yan, pupunta sa langit, sa clouds, ibabagsak din niya yan. No? Cycle yan eh. Ang ini-improve dito, mga bulsa ng mga buhaya nakaupo. Oo nga eh. Hindi in-improve ang drainage system ng Pilipinas. Puro ang sagot ng gobyerno natin is band-aid lang, yung temporary lang. Ayusin nyo lang, babakbakin yung aspalto. Ayos pa, binabakbak na. Alam nyo yan, kasi sa gobyerno, para magkakwarta yung mga politiko, kailangan nilang gumawa ng project, mag-execute ng project. Kung ayos pa yung kalsada, sisirain nila yan para meron silang project. Kasi pag may project, marirelease yung pondo. Pag na-release yung pondo, may SOP na tinatawag. So, yung mga pumipirma, meron yung kickback. Alam naman yan eh.
Another depop yan, baka produkto ng HARP. Pwede, kaso ang problema, meron din part ng negligence sa mga tao eh. 'Di ba? Yung mga namumuno nga hindi in-improve yung drainage system. And walang city planning, ano ibig sabihin? Hindi kinokontrol yung tao. Sobrang dami ng tao nakatira sa isang area, walang ganon. Ha? Sobrang dami. Ibig sabihin, sobrang dami nagko-consume ng tubig sa lugar na yan. Sobrang dami nag-occupy ng hanggang 4th floor yung bahay eh. Sobra-sobra. 'Di ba? Siksika na talaga sa Manila. Okay? Tapos yung basura, grabe. Ganun pa rin. May nag-comment nga, sabi, hindi pa daw tayo ready kasi walang disiplina daw sa basura. What? Ilang taon na yan? Ilang taon na yung ganyan? Di ba? Bakit hindi tayo? Pero ang Pinoy, pag dinala nyo sa ibang bansa, sumusunod naman, hindi naman nagtatapon ng basura. Sa Pilipinas lang talaga nagtatapon ng basura. Tinuro po sa amin ng college, wala global warming, hindi pwede gumawa ng isang bagyo, type of dapat pagandaan ng dabig. Actually, lumalamig eh. Kaya nga nagsacycle ang mundo na papunta tayo sa Ice Age. Yun, abangan nyo. Pagka nagpapunta tayo sa Ice Age. Hindi, climate change is oxymoron eh. Because climate changes all the time. Nagbabago talaga. Nagbabago ang tama yan. No urban planning. No urban planning, no? Imagine ako, nagulat ako eh, nagkaroon ng SM City dyan sa Marikina River eh. Bakit pinayagan magkaroon ng mall dyan tabi ng river eh, nagbabaha na nga. Meaning, puro semento yan, area na yan, walang mag-a-absorb ng tubig. Dapat ginawa nilang yan eh, park yan eh, yung tabi ng river. Park, tapos taniman na maraming puno. Wala. Basta pagka nakabili ka ng lupa sa Pilipinas, punta ka sa munisipyo, o sabi mo, magpapatayo ko, papayagan ka, o lalagyan mo padulas, no, yung inspector, papayagan ka. Di lalo na yung mga malalaking buildings like SM, tayo lang ng tayo, di ba? Wala na natira talagang space for nature. Wala na natirang lupa, damo, puno, para mag-absorb ng tubig. Kaya, abangan nyo guys, next year, ganyan pa rin ang problema natin. Abangan nyo pa rin ang problema natin. Baha pa rin next year, tapos pag summer, sabihin, climate change, kasi sobrang init, walang tubig. Ngayon, tag-ulan, sobra tubig. Ba't hindi na sinasabi pa rin nila climate change? Damn if you do, damn if you don't. Climate change, pag walang tubig, dahil summer, sobrang init, pag sobrang naman ng tubig dahil tag-ulan, climate change pa rin. So wala ka na talaga ipapanalo eh. Wala na talaga eh. Kasi both sides parehong climate change pala eh. 'Di ba? Wala. No? Para sa akin siguro yung antingin ko diyan, makinig kayo, from a person looking from outside. Sabi ko, ganito tingin ko sa nangyayari sa Pilipinas. No? Puro yung ang solusyon nila band-aid lang, band-aid. Maglalagay na ba ng dike? Yung dike, yung mga wall na pangharang dyan sa tubig, na pag bumagyo, bagsak, tumbahan lang din, nagsayang lang din ng milyon. Nagsayang lang din ng milyon piso. Kasi hindi nila sinamahan ng mga puno pang-absorb ng tubig at ng mga drainage. Grabe yung basura. At saka yung ibig sabihin, hindi na kinakaya ng drainage system yung amount ng tubig na dumadaan dyan sa kalsada. Tsaka wala na nag-a-absorb. Puro semento na nga eh. No? Every 100 years nag-change ang climate. Nagsa-cycle. Kaya abangan natin yung Ice Age eh. Pag bumalik tayo sa Ice Age. Yun talaga. May theory nga na yung sa nakalimutan ko na sa Turkey, meron dong underground city silang na-discover eh. Bakit yung mga sinaunang tao tumira underground? Ang hula nila, Ice Age, dumating yung Ice Age. Kaya doon sila naghalaman, doon sila nag-alaga ng mga hayop sa mga kuweba. So, gumagawa pa ng subway project, no? Sa Manila, binabaha.
Diyos ko po. Nakakatakot. Parang ano, pagka nandiyan ka sa subway, tapos dumating yung baha, parang kang daga na natrap dyan. Yun yung mga ano yung mga comments ng mga ini-interview ngayon, no? Sabi, bigla na lang daw dumating yung baha. Paano pag nando ka sa subway? Patay ka. Nakakatakot. Nakakatakot, no? Kaya sabi ko sa inyo, di ba, wala talagang urban planning, puro ano lang, band-aid, puro papogi ang ginagawa ng gobyerno natin eh. Tapos yun nga, sabi ni Marcos, di ba? 5,000 flood control projects daw ang ginawa niya. Ba't ba baha sa Pilipinas? Nung bumaha, bigla nawala yung polvoron video. Robert Cruz, ayun nga, no? Sabi ko, alam nyo, nung ginawa ko yung video na yun, yung reaction video ko about the, yung kay BBM na polvoron, may mga haters ako dun sa YouTube channel ko, no? Hindi ko na lang pinansin, hindi ko na lang sinagot, no? Pero pinag-iisipan ko, ano kaya, sagutin ko kaya. Mga ganun tao kasi, hindi mo na rin makukumbinsi eh. Ewan ko ba, no? Ang sa akin lang, pero siguro bibigyan ko kayo ng pahapyaw na reaction ko. Unang-una, hindi ako follower ni Maharlika. May nagko-comment, isa na namang naloko ni Maharlika. Sabi, Maharlika? Hindi ako nagpo-follow doon kayo, pero narinig ko na siya, no? Narinig ko na yan si Maharlika. Once upon a time, nadaanan ko na. Siyempre, pag active ka sa social media, imposible hindi mo madaanan. Pero akala nila na brainwash daw ako ni Maharlika. Talaga? Wala akong connection sa kanya. Tapos may isa pang comment, sabi, ba't daw sa Amerika nirelease yung video? Sir, tanga ka ba? Kung nirelease yun sa Pilipinas, itinumba na yung mga nag-release. Akala nyo kasi democracy ang Pilipinas, hindi. Walang freedom of speech. Pag nagsalita ka against sa nakaupo, ginagawa? 'Di ba? Ire-red tag ka. Panahon ni Digong, si Digong nagpauso niyan eh. Ire-red tag ka, gagawin komunista ka. Huhulihin ka, dadamputin ka. Patatahimikin ka. Tapos i-expect nyo, i-release sa Pilipinas. O, pangalawa, may mga nagko-comment, fake yung video. Meron pa isang vlogger eh. Halata naman fake yung video. Isa yung Bicolanong vlogger. Nadaanan ko lang, hindi ko na pinanood. Halata naman fake yung video. Kung fake yung video, di dapat maglabas ka rin ng ebidensya na fake yun. Diba? Tapos yung nung nag-press con sila, si Abalos, at saka yung pulis. Sabi ni Abalos, hindi kilala ko ang Pangulo, hindi po siya. Siyempre, tauhan ka nakaupo eh. Alam naman sabihin mo, adik yung amo mo. Alam naman sabihin ni Abalos, adik yung amo niya. Tapos yung pulis, nagpapanggap na expert. Pagkakakita pa lang po namin, dito, hindi ka naman expert, sir eh. Unang-una, yung argument mo, na peke yung video dahil hindi daw parehas yung tenga, bakit hindi mo, yung analysis talaga niyan, yung facial features, yung mata, yung ilong, yung jawline, bakit sa tenga kasi sila lang kukonsentrate tapos screen capture lang? Napakababaw ng argument ng police na nagpapanggap na expert. Hindi siya expert. Ipakita nila yung raw video kung totoong inalter yon. And ang nakakatakot dyan, ito guys, no? Ito yung fearless forecast ko eh. Pag hindi nagdemanda yung pamilya ni Marcos or hindi nila hinabol yung nag-release ng video, isa lang ibig sabihin nun, totoo yung video. Tapos nakita ko yung interview sa anak ni Marcos, si Sandro, na totoy na ginawa niyong congressman. Nagtataka ako, ba't kayo pumapayag na maging congressman yan? Totoy na totoy. Kahit gano'n siya katalino, wala bang ibang tao? Wala bang ibang tao sa Pilipinas? 120 million. So, yan ang ginagawa ng mga political dynasty, no? Inuupo nila sa pwesto lahat ng kamag-anak nila. Kulang na lang pati yung yaya, katulong driver nila, maging politiko na din. Imagine nyo, no? Ano sabi ni Sandro, yung anak ni BBM? We will not dignify na ganyan, hindi namin. So, ibig sabihin, totoo. Kasi kung hindi totoo yung video, kung altered yung video, dapat i-demanda, habulin nila yung nagpakawala niyan. Hindi eh. Umamin na nga daw si Maharlika na siya daw yun. Ba't di nila habulin? Baka nga, totoo. Baka. No? Yun nakakatakot guys. Pag hindi pumalag si BBM, hindi siya naghabol ng legal action, baka totoo. Kasi, pag dumaan niya sa korte, itong proseso ng korte,
doon na ilalabas yung mga ebidensya o magkukuha talaga tayo ng ng IT expert para tignan kung altered o hindi. Doon mabubuking sila. Kung fake ang video, siguradong kulong. Kaya nga, Bring and Samar, kaya nga nakakatakot kasi sabi ni Sandro, hindi na daw nila papansinin yun. We will not dignify the video. So, meaning to say, ayaw nilang magremanda. Ayaw nilang maghabol. Ayaw nilang maghabol. Kasi alam nila totoo siguro. Siguro no? Ganun naman yan I mean, ikaw, presidente ka ng Pilipinas, hawak mo pinakamataas na pwesto, sinisiraan ka, hindi mo ba ididemanda yan? Hinahamon ko si BBM, demanda niya yan, or kasuhan niya, or ano niya, kahit sa international court, kahit magsampa siya sa US ng di ba? Meron namang may, ang tawag doon, yung i-extradite, may extradition treaty naman Pwede niyang sampahan ng kaso yan kahit nasa California si Maharlika Pero ang nakakatakot, ba't hindi niya ginagawa? Kasi baka totoo. And eto, may mga kababayan tayo, grabe sampalataya pa rin kay BBM. Di ba sinasabi ko sa inyo, huwag kayong sumamba sa tao. Yung mga religion nga, yung mga kababayan natin, mga Christians, born again, ayaw na sumasamba kami mga Katoliko sa Rebulto. Anong tawag nyo dyan? Sumasamba sa tao. Buhay pa yung tao, sinasamba na. Nakita na nag-a-addict pinagtatanggol pa rin. Fake yan, fake. Di ilabas nyo rin ebidensya nyo na fake. Di ba? Ilabas nyo rin ang ebidensya nyo. Ang COVID-19 ay fake. That is true. Meron ako sasabihin sa inyo. Yung misis ko nagka-COVID-19. 3 days ago, pagdating namin galing Florida. Nag-positive siya sa COVID-19. Ano nangyari? Di wala. Yung test lang ang nag-positive. Wala. Inisip ko, kaya, gawan ko ng separate video yon. Kaso yung mga haters ko, andyan na naman tuwan-tuwa pagka, no? Tuwan-tuwa na naman, pero wala lang. Para lang may trangkaso. Mas malala pa nga na nagka-trangkaso sa last year Gawan ko kaya ng video. Kasi minsan ayoko na rin kasi ng stress No? Minsan, alam nyo guys, kahit sabihin ko na wag pansinin yung mga haters, yung mga kababayan natin, mga jologs, kung makapag-comment, kala mo sinong magagaling. Minsan nakaka-apekto rin sa mood ko kaya iniwasan ko na lang, hindi ko na in-engage. Pero siguro pag ginanahan ako, nagtrabaho na nga siya kahapon Tapos pag uwi niya kagabi, sabi niya, hindi pa rin daw siya magaling. Hindi pa siya 100%. Sabi ko, kaya gawan kita ng video. No? Siguro, ganito yun yung mga kababayan natin, siguro nagising na fake yan. No? Pero yung iba talaga, kung sipol ka dati, sipol ka pa rin hanggang ngayon, kahit ipakita, sampal ko sa iyo ebidensya na hindi totoo yung bid ko 19, hindi ka pa rin maniniwala ibabash mo pa rin ako. So, ganyan yung mga kababayan natin. Similar with the issue with Pulburon, Marcos, kahit isampal mo na sa kanila na hindi pa rin maniniwala. Yung parang yung pamangkin ko hindi naniniwala na magnanakaw ang mga Marcos Sabi ko, paano nangyari yun? Nasa Guinness World Record na nga. Nasa na nga. Pinag-uusapan na nga ibang bansa. Meron na nga Hindi pa rin siya naniniwala. Anong gagawin ko? Wala. Nasayang lang oras ko sa iyo pala. Pamangkin ko yun Sabi ko sa inyo, ang daming kong kamag-anak na loyalist I mean, loyalist naman talaga kami dati kasi mga Ilocano mga taga Narbacan. Ang mother side namin, Narbacan. Tapos sa La Union. La Union. Sa Agoo, La Union. Ang middle name ko, Cordero Father side ko, Bisaya, Masbate. Pero yung side ng daddy ko naman, tahimik lang. yung side ng nanay ko, medyo talagang active sa politika Kaya, alam nyo ba, yung pamilya namin, kaya daw lumuwas ng Manila yung lola ko. Kasi noong mga panahon nila, nagpapatayan sa probinsya. Kaya lumuwas ng Manila, nakipagsapalaran. Kaya sa Manila na kami lumaki. Bisita na lang kami. Ngayon nga, merong, a few months ago, may nagsabi sa akin na kapatid ko na may pinamana daw lupa sa nanay ko. Kaso, yung mga kamag-anak nga doon, nag-aanuan na naman. Gustong nag-aagawan sa lupa.
Ay nako, parang ganyan pa rin ang kwento sa Pilipinas. No? Kahit may papel, patapangan, kung sino yung matapang, yun ang ano, yun ang nambubulik, nangangamkam ng lupa. Ganyan daw sa probinsya. Ay nako, kaya sabi ko, minsan iwasan mo na lang eh. Sabi ko nga, hindi natin kailangan yan eh, ibigay nyo na lang. 'Di ba? Ibigay nyo na lang kung talagang masaya sila. Minsan akala nyo guys, napatunayan ko na yan eh. May mga taong sakim talaga sa pag-aari, sa power. But at the end, no? Hindi pa rin sila masaya, hindi pa rin sila maginhawa, no? Naghihirap pa rin. Napatunayan, dami kong kakilala naging ganyan. Akala mo, gusto nila kunin lahat eh, pero hindi pa rin sila masaya. Anyway, na-share ko lang. Patunayan niya na hindi siya addict magpa-drug test. Yun nga, hindi niya gagawin yan. Kasi nga, kita niyo yung sinabi ng anak niya mismo, hindi daw nila papansinin yung ano. We will not dignify that accusation. Ayaw nilang pansinin. Ayaw nila. Bakit? Yun nakakatakot. No? Parang, diba? Silence means yes, it signifies. No? Unless otherwise, kaya kung may makakapanood dito na supporter ni BBM, dapat patunayan nyo rin na mali yung video. Hindi yung magsasabi lang, ay, halata namang fake eh, may mga vlogger. Halata, o sige, ipakita mo anong ginamit na ano. Tapos may mga lumalabas pa na screenshot na altered. Screenshot yun eh, iba naman yung video, no? Anong ginamit mo na video? No? Inabuso nila power na binigay sa kanila ng taong bayan. Kasi, di ba, ano yung kasabihan? Lovely Marias. Power corrupts. Yung mga tipong kahit matitinong tao, pag nabigyan mo ng power, nagbabago, nakokorrupt siya ng ano. Yung sabi nga ng kaibigan natin si Gary Alvaro doon nung panahon ng Bidco 19. Doon niya na-observe na yung mga barangay, lalo na yung mga barangay tanod, parang naglakihan ng ulo kasi nagkaroon sila ng power. No? Manita ng mga tao, kaya pinaghahataw nila ng yantok yung mga hindi nakamas. Yung mga lumalabas pag quarantine. Kahit matinong tao, minsan pag binigyan mo ng power, hindi niya ma-handle yung power. And I observed that. So sa panahon na inilagi ko sa mundong ito, ilang taon na ba ako? 48 years sa mundo, nakakita ko ng mga ganyan. Kahit gaano kabait yung tao, pag binigyan mo ng power, nagbabago. Kasi hindi niya ma-handle eh. Hindi niya ma-handle yung power eh. So yun, maganda example yun, yung barangay. Nabigyan sila ng power. Umabuso. May nakita nag-violate ng quarantine, dinala na sa barangay, binugbog. Kinabukasan, patay. Tapos ang nilabas sa autopsy, namatay daw sa Bidco. Hanapin nyo yun, kasi wina-whitewash nila yung mga ganyang balita. Ako, nagmo-monitor lang ako eh. May sabi ko sa pag nakita ko ng mga ganyang balita, dapat pala ina-archive ko. Sinisave ko para for future use. No? So, ganyan, no? Yung pa pala, no? Eto pa, meron akong comment. 'Di ba, may binalita na habang naghihirap ang Pilipinas sa bagyo, si pamilya daw ni Sarah nagbakasyon sa Germany. Ano man sabi niyo doon? Well, ang reaction ko doon is dalawa yan eh. Karapatan naman ng tao na magbakasyon siya. Malay nyo, 'di ba? Nabook niya na 'yon, 'di ba? Karapatan niya magbakasyon. Kaso ang problema, pagka ikaw public figure and vice president ka ng Pilipinas, naghihirap ang bansa, parang hindi maganda naman yon, no? Naghihirap ang mga kababayan mo, tapos ikaw maglalamierda ka sa Germany ba yon? 'Di ba? It doesn't make any sense na makita na nagpapasarap ka tapos yung mga kababayan mo naghihirap sa baha, no? Yun lang. Kung ikaw ordinaryong mamamayan ka, go! Magbakasyon ka kahit may baha. Kaso public figure ka eh. Siyempre, scrutinize lahat ng galaw mo. Yun lang ang sa akin. No? Ano pa? Yung kay BBM. Sorry do sa mga supporters ni BBM, 'di ba? Una, basta ang challenge sa inyo is patunayan nyo rin na fake. Hindi yung sasabihin nyo, halata namang fake yung video. Halata. Tapos maglalabas kayo ng mga picture na altered, na screenshot. Picture yun eh. Iba yung moving na video. Iba yung moving. Pakita nyo rin.
tanggalin niyo yung pinatong kung pinatungan nga. Pakita niyo yung raw video. Sabi pa ng isang kabinete ni Marcos, ay ano yan, Koreano yan hindi naman yan si presidente. Well, talk is cheap. Pwede mo sabihin nyo, kahit sino pwede magsabi yun, pero ilabas mo rin yung ebidensya mo. Otherwise, nagbabatuhan lang talaga ng accusation. Yun na nga, si Maharlika na nga, umamin O, ako nagpalabas yan. O sige, kakasuhan nyo ako. Ba't tahimik si BBM? Yun nakakatakot. Kasi parang indirectly, inadmit na ng pamilya ni BBM. Indirectly, parang inadmit na ni BBM na parang totoo yan. Kasi ayaw yung pasinungalingan Paano pag may iba pang raw videos na lumabas? Yun ang talaga. Ayun nga parang may pa-hapya, meron pang na hindi lang yun yung video. No? So yung video na yun, sabi, kuha daw yun 10 years ago. So syempre, nagbago na. Lahat naman nagbabago yung itsura 10 years ago. Tsaka depende sa, sa kopya ng video. 10 years ago, hindi ganun kalinaw ang mga videos, no? Compared ngayon, meron ng 8K ngayon And then syempre, kung spy camera ang gamit, hindi ka naman pwede gumamit ng 4K. Maliit lang ang resolution ng spy camera para mapaliit siya ng husto. Di ba? So, meaning, ano mangyari? Yung presidente nyo, addict, unless otherwise, patunayan. Hindi pwedeng, hindi yan, ilabas nyo na ebidensya nyo. Yung mga supporters ni BBM. I mean, eto sabi ko, bakit mo isusupport kung addict? Diba? Yung mga diehard supporter nga, na hindi raw totoo yun, na ako daw so, ibig mo sabihin si BBM hindi addict, ang pamilya Marcos ay hindi magnanakaw? Or hindi lang addict pero magnanakaw pa rin? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi na sila addict, hindi pa magnanakaw. Kasi proven na yan by history, nasa Guinness na nga. No? Yung corruption, yung collection ni Imelda, may record na yan. Tapos, ano pa yung mga lumabas ng eleksyon? Talyano Gold? Sino ba yung mga naniwala dyan ng Talyano Gold? Sino yung mga nataas ng kamay? Yung mga naniniwala na dati na pag nanalo si BBM, mamumudmundang ginto. Ang tatanga. Ang tatanga. Kasama na dyan yung pamangkin ko talaga. Ay, basta ako, sabi ng pamangkin ko, so, alam ko, maraming gold ng mga Marcos. Saan galing yung gold nila? Hindi yan masagot. Saan galing yung gold? Meron ba silang minahan ng gold? Hindi masagot ng pamangkin ko, kaya nagagalit na lang. Ay, ano ka lang naman Unang-una, hindi ako dilawan, no? Neutral ako, nasa labas akong Pilipinas Wala akong pakialam kung mangyari sa Pilipinas, no? In terms of political party, kung anong kulay, no? Kung berde, kung dilaw, blue, or pula. Doon ako walang pakialam. Wala akong political affiliation, pero nakikita ko kung ano yung walang bias. Diba? Hindi ako dilawan, hindi ako loyalist, hindi ako pula. Ano ba si Digong Verde? Si Mayor sa Manila, blue. Sino nga yan? Si Isko, blue. Ako na-disappoint ako kay Isko Parang nung eleksyon, parang lumabas yung pagkabulok niya. Akala ko matino si Isko Parang yung pala, bulok din pala. Bulok din yun si Isko, I'm sorry. Lumabas din yung pagkaano niya sa power. No? Kaya siguro, nung na-expose siya, wala, biglang bumagsak yung popularity ni Isko. Ang sa akin, ang sinayang ng Pilipinas, sana si Manny Pacquiao o si Lenny. Kahit anong sabihin niyo sa dalawa, wala silang record. Wala silang record Wala silang record ng nakawan, 'di ba? Wala silang record ng ng corruption. Sana man lang tinry natin. Kasi hindi natin pwedeng balikan Ay, wala na so bumalik tayo ulit sa magnanakaw. What do you expect? Tapos may chismis na hindi talaga si BBM ang nagpapatakbo ng Pilipinas, yung asawa daw niya. Pwede. Tignan niyo pala itsura ng asawa niya. Para nung panahon nga nung Aquino assassination, no? Na ang nagpapatay daw si Imelda, hindi daw talaga si McCoy. Pwede kasi ayaw nilang umalis sa power gagawin lahat, no?
So sana mag-try na lang tayo ng ibang politiko na walang record, 'di ba? Wag na tayo mag-Marcos, Aquino, ano yung mga political dynasty na paulit parang nire-recycle na lang eh. Pagkatapos ng asawa, yung babae naman, yung asawa naman, pagkatapos yung anak naman, yan mga binay. Pagkatapos na magulang, pati nanay ni binay, mag-asawang binay, naging politiko, magkapatid na binay, politiko, ipapamana nila yan. So, tas tatanungin nyo, magtatanong kayo, ba't hindi umunlad ang Pilipinas? Palaging trapo binoboto eh. Palaging trapo. Imagine mo, mag-asawang binay, ha? Tapos magkapatid na binay. O ano pa, yung driver nila, yung cook nila, hardinero nila, iboboto nyo rin. So, yan ang sinasabi ko. No, sinasamba niyo yung tao. So, ganyan din nangyari sa mga Marcos. Si McCoy, yung asawa ni McCoy, naging governor dyan sa Ilocos. Si Amy, ayan, si BBM, naging senador. Ngayon, si BBM, naging senador. Tumakbong vice president, hindi nanalo. Tapos ngayon, tumakbong presidente, umalagwa. Merong isang vlogger, si Tan, in-explain niya, medyo kaduda-duda talaga yung pagkapanalo ni BBM. Umalagwa, no? So, tapos ngayon, si Sandro Marcos, si Totoy. Imagine yung kongresista nyo si Totoy, hindi ba na nakakatawa? Ano susunod yan? Yung kaapo-apuan na ni Marcos. Hindi na kayo kakawala. Hindi na makakawala ang Pilipinas sa mga Marcos. Ang sa akin lang ganito, kung magagalit kayo sa akin, wala bang iba? 120 million people ang nakatira sa Pilipinas. Bakit same surnames ang namumuno? Same surnames. Aquino, Marcos, Binay, sila lang din eh. 'Di ba? Cojuangco, Romualdez, they are the same people. Meron pa yung yung DILG secretary nyo, ang kandi niya ng political dynasty. 'Di ba? Abalos. Sila lang din yan eh. Ehersito, sila lang nagpapatakbo sa Pilipinas, tapos magtataka kayo, ba't di umuunlad? Paano? Sila lang din yan eh. Kahit adik si Bibi, basta ituwid niya ang pamuno at paunlad din. Tiyak mababaliwala kanyang pagiging adik. That is true. Kaso ang problema, kaupo pa lang ni BBM, ano nangyari sa sibuyas? No? Ano nangyari sa sibuyas? Mas mahal pa sa karne. Tapos pinagtatanggulan naman ng pamangkin ko yan eh. May mga yung mga kartel eh. Sabi ko, presidente siya, wala siyang power para pakialaman yan, yung sibuyas. Ano nangyari sa sibuyas, di ba? Ano nangyari sa itlog? Naging head pa siya ng agriculture. So, it's either masama siyang leader or incompetent siyang leader kasi yung mga nasa likod niya, yun ang mga nasusunod. Dalawa lang naman yan eh. And then ngayon, pinagmamalaki niya yung SONA na may 5,000 flood control siyang ginawa, pero grabing baha sa Pilipinas. So it's either you're a bad leader or incompetent leader ka. Kasi di ba? Sabihin niyo, huwag niyo isisi yan kasi ang lakas ng ulan. Kanino natin isisisi? Siya ang ikaw ang highest position in the land. Siya yung may power. No? And sabi niya nga, nag-institute siya ng 5,000 flood control projects na hindi naramdaman. Na-test agad yung sinabi niya, pero parang na-fact check. Sana kung okay, I agree with you, Robert. Kahit adik, sige, pagbigyan na. Kung napaunlad ang Pilipinas, ang problema hindi. Wala, bagsak. Bagsak, lalo na ngayong baha. Walang nagawa ang gobyerno. No? In a way, sabi ko sa inyo, may mafia kasi dyan sa Malacanang. Yan din ang sabi nila, that is true. No? Kaso kung ikaw nga matinong leader, kaya sabi ko sa inyo, minsan, yung corruption kasi, hindi yan magagawa ng isang tao lang eh. Grupo yan, minsan nape-pressure kasi, di ba sabi ko sa inyo, para makapag-release ng project,
Ay para ka kumita, kailangan mag-release ng project. Para ma-release yung project, kailangan maraming pumirma. So, kailangan ng dilubyo, kailangan ng baha para ma-release yung pondo para sa emergency, ganyan, ganyan. Yun yung narinig ko doon sa isang report eh. Sabi ng isang politiko, nakalimutan ko na. Oh, marirelease na kasi dineclare na state of emergency. O, di sabihin, pera na naman sa bulsa nila yan. Matutuwa na naman yung mga politiko kasi state of emergency daw. At the end of the day, yung mga tao, ganoon pa rin. Babahain pa rin. Pero yung mga politiko, matutuwa kasi, uy, state of emergency na, makakapaglabas ng budget. Ayan yung tinatawag, yan yung mga mafia dyan. Kada may sakuna, may budget na ilalabas. Pero yun, sila lang ang yayaman. Tapos magtataka kayo, ba't di mo ng Pilipinas? Kasi yung mga inupo natin, ganyan ginagawa nila. Sana matulad tayo sa sa Argentina, no? Yung presidente nila, yung tinatawag the Donald Trump of Argentina. Ang ginawa niya, binago niya talaga yung sistema ng gobyerno niya. Tinanggal nila yung mga division daw na nagpapabigat lang, yung mga department sa gobyerno, tapos finire niya yung mga corrupt. Ano nangyari? Yung national debt nila, halos mabayaran na nila in such a short time dahil matino yung leader, no? Donald Trump of Argentina, i-research nyo. Pinasara niya excuse me, pinasara niya yung mga department ng gobyerno na pabigat lang. Excuse me, na hindi nakakatulong. That's how you overcome yung mafia sa Malacanang. Ikaw ang masusunod. Yung mga nag-a-advise sa iyo na masama, sibakin mo sa trabaho, sibakin mo sa pwesto. Ganun ang ginawa sa Argentina. Na dapat matuto tayo. Okay? Political will lang naman yan. Ano pa nangyari? Yung mga woke, dumating na sa Pilipinas. Yung LGBT agenda, nandyan na. May mga na-offend na sa pronouns. Ma'am, sir. No? Tapos sa Cebu, meron ng story time ng mga transgender. Ikaw ang presidente ng Pilipinas, ikaw ang mayor ng Cebu, ikaw ang dyan, ikaw ang dapat sisihin. Otherwise, hindi makakapasok yan. Hindi makakapasok yan kung politiko ka. No? Parang ini-extend na nila dyan, ginagapang na nila yung mga ibang bansa. Dati sa Amerika lang naririnig yung mga na-offend sa pronouns. Nandiyan na sa Pilipinas. No? So, ano expect natin sa mga darating pang taon? Kung gusto nating may pagbabago, dapat magbago din yung pagboto natin. Huwag tayong bumoto dahil popular. Dahil narinig ko na yung ganyang apelyido, dahil sikat na yan, pamilya na yan. Dapat piliin na natin kung sino yung ayos ng Pilipinas. Yun pa rin yun pa rin ang mga binoboto eh. 'Di ba? May history na ng pagnanakaw eh. Binoto pa rin. Si Erap, example, na-convict na yan sa corruption. Tumakbo sa Manila, mayor. Nanalo. Ilang beses pa nanalo. Alam naman natin na taga San Juan sila. So, ang nangyayari dyan, mga politiko, bumibili ng property kung saan city. Para pagtapos na sila ng term na dito, nakatatlong term na, lilipat naman doon sa Manila. Tapos sa San Juan Sa Manila naman, doon naman siya tatakbo. Nanalo pa din. Ilang beses. Di ba? Tapos magtataka kayo, bakit ganito ang Pilipinas? Kasi paano ka ba bumoto? Di ba? Yun lang yung pagkakataon na yung power bumabalik sa ordinaryong tao eh. Sinasayang nyo yung boto nyo. No? And sasabihin sa inyo guys, no? Kung di pa rin kayo naniniwala, mas high-tech na ang eleksyon ngayon, mas high-tech na rin ang dayaan. Mas high-tech na ang dayaan. Memory card lang ang katapat niyan. Dati mano-mano binibilang eh. Ngayon, palitan mo lang yung memory card. Kaya nakakaduda talaga. Nakakaduda. Kaya sabi nila, it's part of the plan. Na, di ba sabi nga ni Klaus Schwab, yung mga young leaders nila, nilagay na nila sa mga gobyerno ng bawat bansa para ma-implement yan. Unang-una, gusto nilang bumagsak ang economy. Nating lahat nating lahat. Hindi lang sa Pilipinas. Gusto nila maghirap tayo. Bakit? Mas madali tayo makontrol
pagka dependent tayo sa gobyerno. Maasa ka sa ayuda ng gobyerno. Siyempre, kahit anong sabihin sa'yo ng gobyerno, gagawin mo. Kung hindi ka makakain, kung hindi makakain yung anak mo, susunod ka sa gobyerno. Sabihin ng gobyerno, magpatatak ka ng 3 numero sa noo. Malamang may sumunod. Kasi nga hindi makakain eh. Sa Comelec pa lang, deny ka na kung di ka bata ng kabal. Pati yung Comelec na yan, grabe yung yung issue dyan sa Comelec. And then, a few weeks ago, may issue na isang Comelec official daw tumanggap ng pera. Di ba? Nakaka-disappoint lang kasi kailangan talaga siguro magising lahat. Kasi pag konti lang ang gising, wala eh. Dito nga sa US, similar eh. Na may mga conspiracy theories na yung mga eleksyon talagang rigged yan, no? Ano yan ng mga kabal para alam nila kung sino yung ipopwesto nila. Meron silang mga I don't know, conspiracy theory yun eh. So malamang similar din sa Pilipinas. Pinopwesto nila yung mga taong kailangan nila for future use, no? Unless talaga makita mo yung politiko pumapalag, sabi ko nga, wag natin i-judge, pero i-judge natin yung actions. Sabi ko, so far, sa Pilipinas, nakikita ko palang pumapalag si Congressman Dan Fernandez. Siya palang pumapalag eh. Di ba? Siya palang yung nag-i-expose. No? So, sana mabago na, and then, yun nga, dapat, unang-una, ma-educate natin yung mga kababayan natin na hindi nangyayari itong pagbaha na to dahil lang sa climate change. Dahil din sa kapabayaan nating tao. Urban planning, yung pag-expand ng drainage. Imagine niyo yung drainage niya sa Pilipinas, yan pa rin yan, dati na. Kahit konti pa lang yung tao, dumami na yung tao, lalo na sa NCR. Pero yan pa rin yung drainage. Diba? Kada tao nagko-consume ng resources like tubig. Nagpa-flush sa inodoro, naliligo, yung demand sa tubig. So lahat yan mag-evaporate din, tapos babalik lahat yan sa lupa. Babaha. And then sana, ano ba yung tinatawag na provincial rate? Dapat tanggalin na daw yan na mas mura sa probinsya ang rate. Kaya gusto lahat sa city magtrabaho. Dapat tanggalin na yan. Para ang expansion palabas ng city. Para wag na magtrabaho. Yung mga taga Cavite, taga Laguna, taga Batangas, nagtatrabaho pa sa Makati, babiyahe pa sila. Ibig sabihin kasi walang opportunity sa lugar na yun eh. Sa lugar nila eh, kailangan pa pumunta lahat sa Makati. O nagsisiksikan talaga diyan. Pag nagsisiksikan kayo sa isang lugar, lahat kayo gumagamit kayo ng resources. No? Yung resources na yan, umaabot din sa dulo yung hangganan yan. Sabi ko sa yung tubig nag-i-evaporate at umuulan din dyan. Diyan na ibabagsak yan. Kaya baha. No? Anong gagawin natin? Dapat kalampagin at magising tayo. Ang sinisisi na, kasi climate change eh. Climate changes all the time. Nagbabago tayo. Sino nagsabi sa inyo na fix ang climate? Sino ba nagsabi na fix ang climate? Climate changes all the time. Nagbabago talaga. Kaya sabi, weather lang eh. Kaya nga di ba sabi nila, yung mga babae, parang weather, pabago-bago isip. Di ba? Yan yung kasabihan. Pabago-bago. Walang nagsabi na fix ang climate, na fix ang weather. No? Pag naniwala kayo na climate change lang, parang, wala tayong magagawa. Climate change yan eh. Pero deep, talaga, inside, ang katotohanan, meron din tayong pagkukulang bilang tao. Kasama dyan, nakaugat dyan yung mga leaders na inelect natin. Well, anyway, mahaba na tong video na to. Salamat sa pag-join sa akin ngayong maulang umaga dito sa Houston, Texas. Sa gabi, time check, 9:56 PM na sa Pilipinas. Bago kayo matulog, salamat sa pag-join. Tatapusin na yung vlog na to. See you next time. Bye.